Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up, you're so amazing, you're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up, you're so amazing, you're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up, you're so amazing, you're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up, you're so amazing, you're so amazing. Whatever goes, there is one thing that I know, that you are faithful. Yeah, you are faithful. So I speak out your word, it has the power to change my world. Yeah, you're my breakthrough. Yeah, you're my breakthrough. Come on, you tell him. I will trust you. I will trust you. Flowing full of power, watching over me.
If there's an open way, I'll just run, while everything else fades and turns to dust. We're searching to find a way from here. We'll follow our souls into the night. Let's disappear, 'cause wherever we go, love is on our side. Love is on our side. Your love is on our side. Keep rolling like the waves and crash the sand. With every word you say, in faith we stand. Rising like flames through clouds of smoke, reaching new heights. We'll breathe in the sun and feel the glow, like we're touching the sky. Love is on our side. Your love is on our side. Love is on our side. On our side, on our side. On our side, love is on our side. On our side, on our side. Your love is on our side. Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down, and I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promise.
promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Love won't let me. I see the sun waking up the morning, reviving dreams. I feel the wind on my back with promise, reminding me there's a garment of praise for heaviness. There's a new song burning inside my chest. I'm living in the goodness that He brings. Get your hopes up, lift your head up, let your faith arise. Get your hopes up, our God is for us, He's brought us back to life. Get your hopes up, lift your head up, let your faith arise. Get your hopes. Home is where the heart is, and the heart of the church is its people. In the church, we are free to whisper our sorrows, to say our prayers, and to shout our praises to the Lord. In Holy Spirit Christian Church, we welcome everyone as a family. We accept, understand, and love people, because this is what God has called us for. We unconditionally help people to get their way back to God, to start up their new life with Jesus, to strengthen their relationship with the Lord, and to have a heart willing to help others who also need Jesus in their lives. The center of our focus should be Jesus alone. Jesus is our Lord and Savior. He is the risen King, the Prince of Peace, the Lord of Lords, and the King of Kings. In God's great kingdom, we have a place for everyone. You may join any of our many cell groups that are all over our city. These are small groups that aims to involve, encourage, and motivate you in an intimate, enjoyable, and fresh way of knowing Jesus. You are free to be yourself, to bring your friends, and to have a change of heart. Because we are found inside the Savior's heart, we are made to go everywhere, into every nation, to take part in saving the world, through giving them Jesus Christ. This has been our vision, our heart's desire, and our covenant to the Lord. God's grace is being gazed, the church is being graced, the Lord is being praised, and we are saved to serve the Lord. We are found to reach the lost. We are Christian. I am Christian.
Sunday is the focal point of the week, araw na pinakahihintay nating lahat. At habang paparating ang araw ng linggo, we should be physically and spiritually ready for the Lord to reveal Himself to us. Join our Sunday online experience 10 a.m. and 4 p.m. via Facebook and YouTube livestream. Kahit sa gitna ng krisis, patuloy nating patutunayan na FishGen never stops because we will still have our FishGen experience online. Lockdown pero loaded pa rin ng Word of God. We're giving you a whole new definition of ECQ as Bishop Bien empower Christians during this quarantine. Altogether, let us learn not just to cope with our current situation, but also to become fruitful amidst this pandemic. Leaders of God's ministry, we are still reinforcing our army through online training seminar. Sulitin natin ang mga oras na mayroon tayo upang mas humusay at lumakas para sa gawain ng Panginoon. Dear students of our School of Leaders, patuloy tayong maging maligaya na matuto at dumalo sa ating klase online. We love equipping and training at kahit nasa bahay tayo, still, training is our happy hour. Brighten up your day! Bawasan ng nega at stress by giving your time to the Lord every day in our morning prayer. Let's face the world with a bigger smile by having God first in our day. Happy Sunday, Achievers! If you are new with us today, welcome to our church and home. This is Holy Spirit Christian Church, the home of the Achievers. I am Gail, Primary 1728 of Pastora Winnie Miss Criolla. I'm Keith, Primary 144 of Bishop Bien Miss Criolla Jr. Ate Gail, it's been a month simula nagkaroon tayo ng Sunday services online. And we encourage everyone to share this video by having a watch party. At kahit nasa kani-kanila tayong mga tahanan, we should dress appropriately. Tama ka dyan, Ate Gail. Magbihis tayo ng tulad kung paano tayo nagbibihis nung nasa simbahan pa tayo. At dahil nasa bahay ka na, isama na rin natin ang ating mga kapamilya. Sa gitna po ng krisis na kinakaharap natin ngayon, sama-sama tayong manalangin sa Diyos upang hingin ang kanyang pagpapala at gabay. Sabi nga sa Psalms 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayan na kanyang ibinukod. And we believe that Philippines is blessed because God is the Lord. Let us ready our hearts and we will give you a minute to pray. First is for our family. Lord God, itinataas ko po sa inyo ang pamilya ko na sana po gabayan niyo po kaming lahat dito sa tahanan habang nakikinig sa mga salita mo. Lord God, gabayan niyo po kami sa araw-araw na ginagawa namin. Bigyan mo po kami ng knowledge, wisdom, and understanding sa kung anong mga nangyayari ngayon sa paligid namin. Lord God, bigyan mo po kami ng provision sa pang-araw-araw at huwag mo po sana kaming hayaan na magutom. Lord God, pinapanalangin ko po ang bawat pamilya sa FishGen, Lord God, na sana po hindi po kami magutom lahat, hindi po kami tapuan ng COVID, maging safe po kami sa kanila naming mga bahay. And Lord God, sana po maging panatag po yung isip namin na hindi po kami mangangamba na magkakaroon kami ng virus, hindi po kami mangangamba na kung anong kakainin namin kinabukasan, hindi po kami mangangamba sa kung anong nangyayari sa mga susunod. Lord God, panatagin mo po yung mga loob namin sa nangyayari ngayon. In Jesus' name, Amen. And next, let us pray to our frontliners. Yes, Lord God, we pray, Panginoon, sa aming mga frontliners, sa aming mga doctors, nurses, Panginoon, sa mga police, Lord God, and armies. God, we pray na give them, Lord God, the strength, Panginoon, that they needed, and your divine protection be upon them, Lord God, and patuloy mo silang i-bless, Lord God. Cover them by your precious blood, Lord God, and let them have, Panginoon, unity, Lord God, sa kanilang ginagawang trabaho, Lord God. And panatilihin mo, Lord God, na silang safe, Lord God, and keep them as always, Lord God, every decisions making, Lord God, in every ginagawa ng every works of their hands, Panginoon, ay may bless mo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord God, in Jesus' name we pray.
Next is for our government officials. Lord, itinataas ko po sa inyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasampaling. Panginoon ko sa iyo lamang Kanya-kanya mga constituents, Lord God. Sana po, bigyan niyo po sila ng kalakasan para harapin ang taong bayan sa mga desisyon na ginagawa nila para sa pagsumpo ng COVID-19, Lord God. And Lord, sana po, bigyan niyo po sila ng anointing, Lord God, na gawin po nila ng maayos sa kanilang mga tungkol, sa kanilang mga lugar. And Lord God, itinataas ko po sa inyo ang mga pamilya po ng bawat isang government officials na bigyan niyo rin po sila ng provision, Lord God, na huwag niyo rin po silang pabayaan. And sana rin po magkaroon po ng peace of mind ang bawat government official sa mga nangyayari ngayon. Nagabayan niyo po sila sa pang-araw-araw. In Jesus' name. Amen. And lastly, let us pray for our nation. Lord God, we pray, Panginoon, sa aming nation, Lord God, the Philippines, Lord God. Alam namin, Lord God, na ikaw, Lord God, siyang magiging center nito, Lord God. We pray, Panginoon, na ang nation na to will be a COVID-free nation, Lord God. And we pray na every families in this nation, every workers, every government officials, Lord God, you will bless, Panginoon, and you will govern us by your precious blood, Panginoon. And Lord, we pray na this nation will be a nation, Panginoon, na babangon, Lord God, at naniniwala kami, Lord God, na itong nation na to, Lord God, ay magsisilbing blessing, Lord God, ganoon din sa ibang nation, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord God, in Jesus' name we pray. Maraming salamat sa pakikiisa sa ating panalangin. Pagpatuloy po tayong manalangin at i-declare natin ang healing sa ating bansa. We declare victory in Jesus' name. Amen. Marami na pong lugar sa ating bansa ang naibaba from ECQ to GCQ o General Community Quarantine. At dahil isa po ang Parañaque sa lungsod na may maraming COVID cases, nanatili po ang ating lungsod sa ECQ. Kaya naman, inaasahan natin na mas mananalangin tayo upang patuloy na mababa ang kaso ng COVID sa ating bansa. Isa itong pagsubok sa ating pananampalataya na tiyak na kakayanin natin. Kaya naman, Church, we encourage you na patuloy na sumunod sa guidelines na binibigay sa atin ng ating pamahalaan. Kung maaari lamang ay manatili tayo sa ating mga tahanan at huwag nang lumabas kung wala namang importanteng gagawin. Alam po namin na marami na ang bored at excited ng lumabas ng bahay. Pero chill lang po muna tayo, kaya po mayroon tayong mga online services para sa inyo. Let's be united in spirit and in truth, even in the comfort of our homes. Again, Welcome to Holy Spirit Christian Church. Above their heads like this. Ganyan po ang papuri sa ating Diyos. Amen! Come on, let's sing it together. Your light broke through my night.
how we overcome every battle. We declare that the enemy has already been defeated. Amen. Come on, let's declare. With our hands lifted up. Say, this is how we overcome. This is how you overcome. I believe it. This is how we overcome. We will declare that the enemy has been defeated. This is how we overcome. This is how we overcome. Yeah. This is how we overcome. Come on, one more time. This is how. This is how we overcome. This is how you and me overcome the world. Come on. This is how we overcome. This is how. This is how. Come on, let's lift him up. This is how we overcome. 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 You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. We believe in love. You have turned mourning into dancing. Oh, you have turned it all around. You have turned my sorrow into joy. Come on, let's declare. Hey, this is how we overcome. 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 When I think about your goodness, my heart is overcome. Thank you, Lord. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. Oh, you make me come alive again.
the moment. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, where everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you.
dressed in his righteousness alone. Faultless I stand before the throne. Sing it again one more time. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone. Yes. Full as I stand before the throne. Yeah.
to praise the name of It's Jesus. your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Only it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Only it's great are you, Lord. Oh, we sing great are you, Lord. In the midst of chaos, we sing great are you, Lord. In our lives, Jesus, we sing great are you, Lord. Come on and sing it. We sing great are you, Lord. Oh, we sing great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. Come on and sing. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out. Come on and sing. Great are you, Lord. We sing 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 great are you, Thank you, Lord. We thank you, Lord. The Bible says in Proverbs 3 verses 9 to 10, "Give honor to the Lord with your wealth and with the first fruit of all your increase. So your storehouses will be full of grain and your vessel overflowing with new wine." Giving is a form of worship and honoring to God. Quarantine season is not an excuse to give our honor and thanksgiving to our Heavenly Father. God already blessed us with abundance and gave us an access to give in return. He promised that if we faithfully give what belongs to Him, we will be having a life filled with prosperity, provision, and security. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang mapagpala ng Diyos ang ating pinansyal, kalusugan at magkaroon ng kapayapaan. Let's have faith in our Lord Jesus Christ and invest our resources in building His church, God's kingdom. You can prepare an offering box in your homes or just deposit it to our church bank accounts. Come on, let's pray for our tithes and offering. Lord, we just want to thank you, O God, for this glorious day, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga pusong magbibigay. And thank you, Lord, kasi we have faith, Lord, that every prayer is granted by you, Panginoon. Lord, dinadalangin ko, lahat ng puso, Panginoon, cheerful magbibigay. And pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aspeto ng mga taong magbibigay sa iyo at sa iyong gawain, Panginoon. Lord, let this tithes and offering, Lord, be our thanksgiving for all your goodness, O God, na ginawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. And binabalik namin ang nararapat sa iyo, Panginoon. Thank you, God, in the name of your Son, Jesus. Sige po, let's give cheerfully. May dala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sa
receivers, you are forever blessed. Puri para sa Diyos na hatid ng pusong Magandang araw po sa kanilang lahat. Tayo po na naman ay naririto para makinig ng kanyang mga salita. Meron pong magandang mensahe tayo ngayon, kaya akin pong nire-request na bawat isa sa atin po ay umupo, kumuha ng ballpen at Bible at sundan po ang mensaheng ito. Para po sa mga taga Pilipinas, natutuwa po ako na tuloy-tuloy po tayo at dapat masanay na talaga tayo sa mga panahong ito na ang live streaming ay siyang normal na sa atin. Kaya atin pong tatangkilikin ito at lalo na po yung mga taga-Christian churches, saan man kayong dakong sangay, naniniwala ako nandyan kayo at marami kayong makukuhang mga magagandang mensahe mula dito na makakatulong sa inyo. Also, binabati ko rin yung ating mga kapatiran sa abroad, yung ating mga taga Abu Dhabi. Faithful kayong sumusubaybay dito at china-challenge nyo pa sa inyong mga mahal sa buhay ninyo. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din ang ating mga taga Dubai, Sharjah at hanggang doon pa sa medyo malayo pa roon. Ay alam ko po na andyan kayo at nakikiisa sa atin, lalo po dyan sa kina Pastor Albert grupo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, okay? And so with sa ating mga kapatiran, Fishgen Canada, thank you for being with us this day. I believe that God has a great plan for you, and I believe that as you open your heart to the Lord, you will receive some revelation from God that will help you to strengthen your faith and to face every challenge in life. Okay? So before we start, let us pray. Lord, salamat sa iyong goodness, sa iyong love sa amin. And I pray, Lord, na sa araw na ito ay pagpalain mo po ang iyong mensahe at dalangin ko po na bawat nakikinig ay hipuin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating pong topic ngayon is about anointed prayer. Doon po sa aking programa sa gabi-gabing devotion sa ating ACQ, siniris ko po yung anointed prayer. At iba ho talaga ang nagagawa ng anointed prayer dahil nakakatiyak po tayo na kapag ang ating panalangin ay sinasamahan ng banal na Espiritu Santo, yun po ay talagang anointed. Bukod pa doon, kung ang ating panalangin ay umaayon sa kalooban ng Diyos, yun po ay talagang anointed. At di lamang yon, kung ang ating pong panalangin ay tungkol po sa kaligtasan, kagalingan at pagtulong sa iba, naniniwala po ako na ang panalangin din po natin ay anointed. Ngayon pong araw ay ating pong isipin na ang panalangin po ay, bawa, yung pong nagtatrabaho ka at kahit mahirap, ginagawa mo yan, kasi naniniwala ka, kinsinas ka at katapusan, may tatanggapin ka. So, totoo nga naman, pagdating ng kinsinas, meron ka ng tatanggaping sweldo, at kaya po ikaw ay excited na nagtatsaga sa trabaho mo, kasi alam mo na pag ikaw ay nagtrabaho, pagdating ng kinsinas katapusan, meron kang tatanggapin. Ngunit dito po sa panalangin, naniniwala po ako na kapag ang panalangin ay mula sa puso, kapag ang panalangin ay ayon sa kalooban ng Diyos, mas sigit pa itong tatanggapin ng Panginoon at marahil tatanggap tayo ng mga magagandang mga katugunan ng ating panalangin at kahit mahal, kayang ibigay yan sa atin ng Panginoon. Tulad ng ating pag-uusapan sa araw na ito sa buhay ni Jabez. Kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po ako, 1 Chronicle 4:9-10. Ang sabi po rito, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. So, Jabez pala, ang ibig sabihin pala nan ay kalungkutan, kahirapan, ayun po. So parang nadamay siya, no?
ng kanyang nanay. Okay? Ang nanay niya dumaan ng maraming sama ng loob, kaya nung inilabas yung anak, sabi niya, pangalanan ko na rin to ng sama ng loob. Okay? So, kung kayo po, mayroon pong anak, na pag tinawag nyo, sama ng loob, asa na kayo? Siguro ang tindi nung anak mo, no? Punong-puno ng sama ng loob habang lumalaki, antindi, ano? Pero meron din talaga ganun minsan sa anak natin, eh. Meron talagang anak natin na laging nagbibigay sa atin ng sama ng loob, okay? Sa 10 po, ang sabi sa 10 ay ganito, okay? Verse 10. And, sabi po rito, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cost, and that thine hand might be with me. Ganda po ng panalangin. At sabi, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested from God. Tinugon siya sa kanyang mga panalangin kung ano po ang kanyang hiningi mula sa ating Panginoon. So, this time I will tell you what is the benefit of prayer. When we pray, what is the benefit of prayer? Number 1, I believe the anointing prayer, it says that prayer changes things. Okay? Prayer changes things. Like Jabez. Si Jabez ay isang taong pinanganak sa kahirapan. Lumaki na purong hirap ang nakikita. Mantakin mo, noong makilala niya ang Panginoon, lumapit siya sa Diyos, bigla na lang nagbago ang lahat. Para bagang nakita mo si isang taong Mr. Patay Gutom. Nakita mo na hirap siya kahit pagkain, wala siyang makakain, at talagang tingnan mo na lang ang kanyang paa, pati tsinelas, sirap-sirap na siyang makabili ng maayos na tsinelas. Then, isang araw, nagkita kayo ni Mr. Patay Gutom, abay, naka-sports car na siya. At ang sabi niya, alam mo bro, nasa Ayala, Alabang na po ako nakatira ngayon. Wow! Anong nangyari sa iyo? Anong sekreto mo? At sagot po ni Mr. Patay Gutom, alam nyo, lumapit lang ako sa Diyos nag-pray lang ako. Ito, totoo palang panalangin, nabago ang buhay ko. Pati ang bahay ko nabago. Pati ang pag-iisip ko nabago. Binago ang katayuan niya sa buhay. Ganyan po si Jabez. Isang mamang may sumpa, puno ng sumpa, ngunit isang araw, lumapit siya sa Diyos, nabago ang lahat dahil sa kanyang pananalangin. Mga kapatid, isa po sa mga tips dapat, pag tayo po ay magpipray, dapat tingnan muna natin ang ating katayuan at pinakamahalagang dapat na hingiin sa Diyos, Lord, i-bless mo po ang buhay ko. Kasi pagka i-bless ng Diyos ang buhay natin, maging sa Kanya, katanggap-tanggap tayo. Maging sa iba, katanggap-tanggap tayo. Masarap kasama yung taong bless Masarap, magaan kausap, at hindi kayo pagkukulangin. Okay, hindi kayo magugutom pagka kasama nyo bless. Kaya dapat ang una natin prayer ay bless. Okay? So, maganda po ang nangyari. Prayer changes things. Nagbabago ng mga bagay. Pangalawa po na kinakita dito sa buhay ni Jabez is, sabi po ito, prayer multiplies. Okay? Prayer multiplies. Alam nyo minsan, sabi nga, from small to extra large. Okay? Okay. Mula sa maliit, tungo sa malaki. Mula sa malapit, tungo sa malayo. Mula sa mababa, tungo sa mataas. Mula sa konti, tungo doon sa napakarami. Mga kapatid, nakita ko po na minsan, maraming mga tao, kapag nagpipre, lagi nilang iniisip, wala. Okay? Si wala. Okay? Wala naman. Okay, laging ganun ang nasa isip natin. Walang mangyayari doon. Kaya tuloy, pag nanalangin, ayun, wala talaga. Wala talaga. Walang natatanggap, walang na-receive. Kasi sa panalangin pa lang, siya si wala. Okay?
at dahil walang paniniwala. Kaya bakit ka pa nga naman magpipray kung ikaw ay wala kang paniniwala? Sayang lang yung oras mo, wala kang paniniwala. Ngunit doon sa mga tao, buo ang paniniwala. Doon sa mga tao na alam niyang mayroon magbabago. Doon sa mga taong yan, mag-i-start ang pananampalataya ng Panginoon. Dahil dapat sa panalangin, ikaw ay si mayroon. Mayroon, okay? Sa paglapit mo sa Diyos, hindi dapat lagi mo iniisip na wala. Kasi pagka ganon, nagsisinungaling ka lang dahil naniniwala po ako na wala naman talaga sa atin, walang-wala. Noong ikaw ay pinanganak ng Panginoon, mayroon ng pabaon sa iyo na galing ang Diyos. Huwag mong wawalain yan. Dapat ididiscover mo yan. At yung baon na yan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, na kayamanan mo, nandiyan yan sa iyo yan. I-develop mo lang. Kaya sa panalangin, hindi ka dapat nagpipray na, wala kasi ako Panginoon, wala ako niyan, wala ako dito. Mali po yun. Pagkos si Jebes, nung mag-pray siya, sabi niya, Panginoon, yung aking kaunti, hinihiling ko pong paramihin mo. Enlarge my border. Enlarge my border. So, ibig sabihin po, yung maliit natin, nasimbahan, ipag-pray natin na palakihin nyo ng Panginoon. Yung maliit na tindahan, pag-pray mo, Lord, palakihin mo ito. Huwag mong iiwanan. Yung pong maliit ninyo na bahay, pag-pray nyo, Lord, lumaki itong bahay na ito. Parang anak na maliit, pinag-pray mo, lumaki. Yung pera mo nakakonti, dapat di mo yan waldasin. Ipag-pray mo na yan ay mag-multiply. Mag-multiply. Kasi yun ang basis ng Panginoon, nagmumula sa maliit, pinadadami na niya. Kasi ang kanyang mathematics is multiplication. Multiplication. Nakita ko po ito sa maraming mga tao na dati ang tindahan nila maliit lang. Pero hindi nagtagal, dumadumami. Ngayon, grocery na. Pagtagal, supermarket na. Naalala ko nga po noon, nag-aaral pa ako sa college, yung pong SM na yan, doon po nag-start yan sa Carriedo eh. Tindahan lang yan ng mga sapatos eh. Maliit lang. Maliit lang. Kaya nga sabi nga po ang sama-sama ni Henry C. sa may-ari ng Mercury Drugs dahil minsan pumwesto siya sa kanyang sapatos dyan po sa underpass ng Quiapo sa tabi ng Mercury Drugs. Pinalayas siya, pinaalis siya ng may-ari ng Mercury Drugs. Kaya sama ng loob niya. Sabi niya, hindi kayo marunong kumonsider sa mga taong nagpapasimula pa lang. Pag lumaki ako, makikita mo, hindi rin kitang pagbibigyan. Ayan daw ang dahilan kung bakit wala ka makikitang Mercury Drugs sa mga SM na tindahan. Na mga SM na mga supermarket, wala pong Mercury Drugs na butika. Kasi doon po nagmula. Mga kapatid, ang kalahidwan, mga kapatid, gusto ko pong hamunin ng bawat isa sa inyo na wag ho kayong kaagad didirekto sa marami, sa malaki. Ang iba sa inyo, pinagbibili kung ano ang mayroon kayo kasi gusto nyo kaagad malaki. So, kayo po ay nagninegosyo, kayo po ay nag-abroad, kapalit ng maghahanap buhay kayo doon. Kaya lang pagdating nyo doon sa abroad, nakita nyo, mahirap pala ang magtrabaho sa abroad. Ang kinikita ay halos katulad din naman dito sa Pilipinas kasi magpapadala ka rin. So ang nangyari, yung meron na sana tayong konti, pinagbili natin, ngayon nahirapan na tayong bawiin pa yun. Bakit? Kasi nga hindi natin nakita na ang multiplication pala ng Panginoon pag tayo nagpipray, yung maliit na kakayanan natin, kung ano ang mayroon tayo, dapat yan ay ating idalangin sa Diyos na kanyang palakihin. Palakihin. Naalala nyo, ang daming mga talata sa Biblia na tulad ng babaeng balo na mamamatay na sila at ang sabi ni Elijah, nagugutom ako, lutuan mo muna ako. Sabi naman na babaeng balo, kukunti na lang harina ang mayroon kami at sa kalangis Pagkatapos namin kainin yan, mag-ina, mamamatay na rin kami.
Pero sabi po ni Elijah, hindi, unahin mo muna ako. Unahin mo lang ako at di ka mamamatay, di ka maubusan. So inuna muna niya si Elijah. At alam niyo po, nung pinakain niya yung lingkod ng Diyos, yung kanya pong harina, hindi po naubos. Yung po kanya langis, hindi po naubos. Hanggang sa dumating ang tag-ulan. Ang tagal po noon, 3 taon ng tagtuyot eh. Pero makita mo, araw-araw tuloy-tuloy ang biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi nga po, yung maliit na ibinigay mo sa Diyos, kaya ng Diyos yan i-multiply. Yung 3,000, ang iba sabi 5,000 yan. Pero pagka ako, yung pinakain niya ng 2 tinapay at 3 isda, yung pinakain niya ganon. Pag ako nagkwenta po niyan, aabot yun po ng mga 15,000 kasama pa ang mga bata noon, sa dami noon. Pero alam niyo po mga kapatid, di po naubos eh. Okay? Nag-multiply lang eh. Tingnan niyo po ano ba ang meron kayo? Yung meron kayong maliit na kakayanan, huwag niyo pong tatawaran yan. Ito pong Fishgen, para sa mga taga-Fishgen, nagsimula lang po ako sa 3 katao. 3 katao, ha? Nakita mo? Ang 2 noon, may sakit. Yung isa sakit sa puso, yung isa naman sakit sa galit sa kanyang asawa, iniwanan siya eh. Okay? At sumama sa ibang babae, kaya galit na galit siya. Nagsiservice kami. Laging may hawak siyang martilyo eh. Pagka dadalaw kanyang asawa, lalabas sa fellowship namin, habulin ng kanyang asawa, martilyuhin talaga niya eh. Tapos yung isa naman, binata pa naman, napakahilig sa babae. Parang manyakis. Sabi ko, Lord, paano to? Bakit ganito? Binigyan mo ako ng 3, puro may diferensya. Pero sabi sa akin ng Panginoon, yung 3 na yan, doon magmumula ang libu-libong magiging Fishgen churches, Fishgen members. Sa 3 na yon. Okay? Kailangan mapagtagumpayan mo yan. Kailangan talagang madala mo ako sa kanilang buhay. Okay? At nakita ko po talaga na yung 3 na yan, gumawa ang Diyos ng paraan. Hanggat sa naging 21, hanggat sa naging 29, hanggat sa naging 50, hanggat naging 100, naging 300, hanggang sa dumami na ang mga simbahan. Maliit lang po eh. Maliit lang eh. Hindi kailangan ng malaki. So kinakailangan yung maliit na mayroon tayo, isuko natin sa Panginoon, yun ang ating ipag-pray at makikita natin ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang mahayag doon sa maliit na mayroon po tayo. Okay? Pangatlo po is, prayer strengthens. Okay? Prayer strengthens. Yun po yung isa pangatlo pong benefit sa panalangin. Alam niyo ho, wala po akong nakitang mga taong nag-pray na pagkatapos mag-pray, lulugo-lugo ng hina. Marami po akong nakita na pagmasdan ng mga taong may sakit, pagkatapos ipag-pray, pinawisan, nagbago ang kanyang pakiramdam. Lumakas. Marami pong iba talagang nakahiga sa banig nung pinag-pray, tumayo. Marami pong mga naduduwag, pag-pray, pagkatapos ipag-pray, lumakas ang loob. Makikita po natin ang kapangyarihan ng panalangin, ito po ay nakapagpapalakas sa buhay ng tao. Ang katotohanan po, when we are connected to God, our strength is equivalent to 1,000 people. When we are connected to God, our strength is like 1,000 people. Okay? Insist po, sinabi po sa Joshua 23 verse 10, that one of you shall chase 1,000, for the Lord your God will fight for you. Tignan mo yan? For the Lord your God will fight for you. So lumalakas ang tao. Si Pablo mismo nagsasabi sa Philippians 3:14, I can do all things through Christ which strengthen me. Makikita po natin si Pablo mismo nagsabi niya, maggagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Sa makatuwid, para po tayong cellphone na nalubat na, pero pag yan ito'y ating chinarge muli sa power, mapupulblas ulit ito. Pagka ito'y charged na-charge na siya, makikita natin, babalik ang signal. Lalabas sa mga pictures. Makakatawag tayo. Kasi bakit? Nabuhayan na tayo.
Kaya napakahalaga po mga kapatid ng panalangin, lalo na sa mga panahong ito. We need to pray. Kailangan talaga tayo mag-pray kasi ang ilan sa inyo hindi nyo alam kung paano kayo magsisimula muli sa buhay. Ang ilan sa inyo nangangambat, natatakot dahil pagka tayo po ay pinakawalan na, wala na itong lockdown na ito, hindi natin alam ang kaaway. Okay? So kailangan lagi tayong mabalot ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang panalangin sa mga panahong ito ay dapat buhay sa bawat isa sa atin kasi po ang panalangin ay higit na makapangyarihan. Pangapat po, it says that prayer gives protection. Okay? Prayer protects. Kung atin po makikita, din. Okay? So ang panalangin, ang siyang mag-iingat sa atin, gagabayan po tayo. Okay? Anumang mga temptation sa buhay. Okay? Actually po, sabi nga ng Panginoon, anak, kung ikaw ay nagtitiwala sa akin, hindi pa dumarating ang problema. Yung problema na yun, kayang-kaya mo na. Kasi hindi kita bibigyan ng problema na hindi mo makakaya. Kaya kita binibigyan ng problema para lalo kang magtiwala sa akin at huwag kang magtiwala sa inyong lakas. Yun po ang ibig sabihin noon. Kaya kailangan ka laging magpipray. Ngayon, binigyan din kitang protection sa iyong pamilya. Nanais ko ang inyong pamilya ay maligtas lahat. Mga kapatid, halos ilang buwan na magkasama-sama tayo sa loob ng pamilya. Kailangan po may mangyari. Kailangan po mahayag ang kadakilaan ng Panginoon. Kailangan po makagawa tayo ng paraan. Ang ilan sa inyo maaring malayo na sa ibang bansa kayo. But I encourage each one of you, find a way na makontak ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kung kinakailangan, bilhan nyo sila ng internet, bilhan nyo sila ng internet. Sa mga panahong ito, makakapag-cell group tayo, makakapag-Bible study tayo, kahit na hindi tayo pumupunta sa kanilang mga bahay, gamitin lang natin ang live streaming, maaabot na natin sila. Sa gabi-gabi ko pong live streaming, nakita ko po, buong mundo halos kayang makinig sa broadcast natin sa Facebook. At marami pong nakasubaybay, nag-aabang, malalayong mga lugar, pero naaabot po sila at para bagang kaharap mo lamang sila. Sa mga panahong ito, kinakailangan makagawa tayo ng paraan na atin po silang una, ipag-pray, pangalawa, i-reach natin sila, abutin natin sila. Okay? Pangatlo, minister to them. Okay? Pangapat, encourage them. Panglima, give them hope. Bigyan mo ng pag-asa. And pang-anim, give them Christ. Okay? Bigyan mo silang Kristo sa kanilang puso. Sa ganon sila po ay mabuhayan sa kanila pong kalagayan sa buhay. Okay? So, makikita po natin, it protects, okay, us from any problem, from our family, and so from our testimony. Okay? Sa ating mga patutuo, katulad po ni Chavez. Grabe ang patutuo niya. Nag-start siya sa walang-wala, hirap na hirap, pero umangat. Pinagpala ng Panginoon. Naalala ko nga po, kitang-kita ko po sa aking buhay, ang naging buhay ng magulang ko at naging buhay ng magulang ni Mrs. Siguro nakikinig sa akin ang mga kapatid ko at ganoon din mga kapatid ni Mrs. Ang tatay ko po napakasipag, mahilig po siya gumawa ng bahay. Siguro mga 12, 13 years old, kasama-sama na niya ako. Tuwing magsasaka kami sa bukid, gagawa siya ng bahay. Mag-aaral ang aking kapatid sa University of Eastern Philippines. Nakatatlo po siyang bahay na nagawa roon. Meron kaming magandang bahay sa bukid, meron din kaming magandang bahay dito po sa baryo. Dahil napakagaling po niya gumawa ng bahay. At yun po ang kanyang inspirasyon lagi. Pero nung dumating po ng edad niyang 60, nawala na po ang kanyang mga bahay. At yung isang bahay na tinitirhan niya,
dahil yun ay inutang sa bangko, di nabayaran, na foreclose ng bangko. Nung siya po ay mga 60 plus na, nangungupahan na lang siya sa ibang bahay, nakitira na lang siya. Nalungkot po ako sa naging kalagayan ng aking tatay. Di na siya na-inspired na gumawa pa ng bahay kasi hiwa-hiwalay na naman po kami at ang para sa kanya, silang dalawa lang ni nanay. At nung kinuha na rin ni Lord si nanay, ay ang tatay, hindi po yun marunong magsaing at magluto. Nakita ko po nung umuwi ako, awang-awa ako. Kumakain na lang siya kung saan sa bahay, nakikikapit bahay. Meron po siyang pera, pero hindi po niya alam kung paano magluto. Kaya nagbibigay siya ng pera sa ibang bahay para lang meron siyang makain. Parang nakakatakot na tumanda nung pinagmasdan ko po ang aking pamilya. And yun akin naman pong misis, ganon din po, executive si Papa ng Central Bank. Malaki ang bahay, maganda sa Makati. Pero tinamaan sila ng mga pagsubok na hindi nila napagtagumpayan. Kaya ang nangyari po, nung mga magsasaisinta na rin si Papa, naipagbili ang bahay. Naghiwalay sila ni Mama, naipagbili ang bahay, na-sheriff, tapos pinagbili dahil sa may mga pagkakautang. At si Papa nakitira na lang doon sa bahay ng kanyang magulang nung dumating ang 80. Now, nakita ko rin po yon na parang kami mag-asawa, medyo natatakot. Kasi ano mangyayari pagtanda namin? Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Kami po naglingkod sa Panginoon, maliit lang ang bahay. Di kami nag-give up, bigay sa gawain ng Panginoon, suporta sa gawain ng Panginoon, suporta, at mas marami ang panalangin. Di kami tumitigil sa kakapanalangin sa desire ng aming buhay. Isang araw po, noong pong mga edad ko yata ay mga 50s pa lang ako, pinagbibili ko na yung bahay pero walang gustong bumili. Kasi desire namin magkaroon ng malaking bahay. Pero nung dumating po yung 59 ang edad ko, ay nabili yung bahay ng pagkamahal-mahal from 1,000 square meter na aking nabili ang lupa na ipagbili ko po ng 65,000 per square meter. So yung aming desire na makabili ng medyo malaki-laking bahay, swinerte po, blessed talaga ng Lord, nakabili po kami ng isang lumang bahay na up and down at may sukli pa kami at ang ginawa ko po dahil may sukli pa, pinagawa ko yung bahay, nakagawa po kami ng medyo magandang bahay na yung aming pong pangarap na may terrace ay nangyari, yung pangarap namin na may kwarto para sa mga bisita ay nangyari at yung pangarap namin na maluwang, mahangin ay nangyari at mayroon pong garahe ng hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi kasya kahit 3 hanggang 4 na sasakyan sa garahe. Why? Naisip ko, iba si Lord. Bakit? Bakit ginawa ni Lord yun sa amin na at nung tumira kami doon, ang edad namin sa 60 na. Binaliktad ni Lord ang takbo ng buhay ng aming mga magulang at sa amin. Sila nung pasimula, maganda, may mga kaya, marami na kaagad ang kanilang ari-arian sa kanilang pagsisikap. Kami naman sa pasimula, naglingkod sa Panginoon, nag-pioneer ng simbahan, at hindi malaman kung paano kami makasurvive. Pero napansin ko po, nag-ipon lang pala kami ng mga pagpapahala, nagbayad lang pala kami ng insurance namin doon sa taas at nung dumating ang panahon na kami na ay may edad na, ay binigay na sa amin ng Panginoon. So, nakikita ko po na ang galing pala ng buhay na ipinagkatiwala mo sa Panginoon, naging masipag ka sa gawain ng Panginoon, nagtatrabaho kayo at talagang gusto nyo mangyari ang mga pangarap ninyo, plus yung pagtulong sa kapwa ay naroroon sa buhay nyo, sa bandang huli, makikita natin, doon ka pala talaga iingatan ng Panginoon at ibibless. Di ka lamang niyang, kung ating pong i-review sa ating pong, sabi nga po, ang una daw po ay prayer ay, benefits of prayer, kung makikita natin, prayer changes things. Ang panalangin ay nagbabago ng buhay. Okay? Nagbabago ng buhay, nagbabago ng sitwasyon sa buhay. At di lamang po yon, prayer number 2 ay, sabi po rin ay multiplies. Okay?
prayer multiplies. Okay? So, hindi tama na lagi kapag lumapit ka, walang-wala, walang-wala, walang-wala. No. Dapat ang panalangin natin, Lord, yung binigay mo, turuan mo ako. Paano ito mag-multiply? Binigyan po ako ng Lord ng bahay na nag-start po ako sa 50 pesos lang na kapital, dahan-dahan lang, dahan-dahan, pinalaki ng Panginoon. I believe na yun pala ang mathematics ng Diyos. Okay? Prayer multiplies. And ang ating pong pangatlo po na diniscuss ay prayer strengthens. Yun, ang ganda po no? Nagpapalakas. Kung nanghihina ka, isa lang naman ang susi. Kailangan mong lumapit sa Kanya dahil sa Kanya makakatanggap tayo ng kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos. At ang huli, prayer protects. Ang panalangin ay nag-iingat, nagko-cover, tayo binabalot ng Kanyang kapangyarihan para saan man tayo pumaroon, tayo laging ligtas. Bago po ako mag-close sa panalangin, sa mensaheng ito, nais ko po na ipag-pray ang mga nakakarinig ng mensaheng ito. Kumusta po ba ang buhay mo? Mayroon po bang pag-unlad o parang matumal? Or maaari ang buhay mo ay masyado pong maunlad naman, pero naiiwanan na ang Diyos, kaya nakikita mo, parang hindi ka na rin masaya sa nangyayari sa buhay mo. At ang iba naman, maaring kahit anong pagsusumikap mo, lagi lang nauuwi sa wala, napapagod ka na, nadidiscourage ka na. Bakit sa araw na ito, di natin pasimulan na si Kristo mismo ang ating hingiing kapartner sa buhay na ito? Dahil mismo ang sabi niya I came that you might have life and have it more abundantly. So ang kanya pong pangako sa atin is abundant life. Dapat ang abundant life na ito ay makuha natin. Okay? So, bakit natin di pahintulutan siya maghari sa buhay natin? Pagpe-pray ko po kayo na kayo po ay tulungan at bigyang kalakasan ng Panginoon. Lord, dinadalangin ko po, tulungan mo kami na ikaw ang maghari sa aming puso, sa aming buhay. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, aming tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Ngayon po, kung kayo po ay gusto nyo magkaroon ng mga cell group, Bible study sa inyong mga tahanan, nire-request ko po na maganda po na magkaroon po talaga. Pwede ho kayo tumawag sa mga simbahan kung saan kayo malapit ng Fisgen or kung nandito naman kayo sa Parañaque, mag-message lang po kayo sa amin at kami magpapadala na po ng mga manggagawa para kayo po ay talagang matulungan. Okay? Karagdagan po natin announcement, mayroon po tayong kasamahan sa ating simbahan na mayroon pong sakit. Gusto ko pong magkaisa tayong pag-pray natin. Si Ate Carlin, okay? Pag-pray po natin. Hindi po siya na coronavirus, hindi po. Ibang sakit po niya. Ipag-pray po natin. Tapos, pangalawa po yung mama ni Joy Joy. Okay? At may sakit daw po sa baga at mukhang cancer yata ang sakit. Kailangan talagang i-back up sa panalangin kasi galing na sa hospital pero pinalabasan ng doktor. So, kailangan natin ipag-pray. Pwede ho ba tayo magkaisa sa panalangin? Let's pray. Panginoon, hinihiling po namin na ang inyong kamay ay iunat mo po kay Carlin. Maampat po ang pagdudugo ng kanyang puson. Ang inyong biyaya, ang inyong kapangyarihan dumating sa kanyang buhay. At salamat po dahil meron kang magandang plano sa buhay ni Carlin.
In the name of Jesus, amin pong dinadalangin na sa oras nito, tinanggap na niya ang kagalingan ng aming Panginoong Jesucristo. Dinadalangin din po namin ang mama ni Joy Joy. Hinihiling po namin na ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa kanyang buhay. Hinihiling po namin, Panginoon, na maghimala ka sa kanyang baga at ikaw, Panginoon, ang siyang gumalaw. At sa pamamagitan ng pangalan mo, at sa pamamagitan ng mga sugat mo na natamo doon sa krus ng Kalbaryo, dalangin namin ang kagalingan ay idaloy mo po sa nanay ni Joy Joy. I just bless your name. Lord, sino man pong nakikinig ngayon na may mga karamdaman, hinihiling ko rin po, Panginoon, na hipuin mo ang bahagi ng kanilang katawan na may karamdaman at idaloy mo po ang inyong pagpapagaling. Salamat po sa kagalingan na idinaloy mo sa kanila. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po si Bishop Bien na nagsasabing, pagpalain po tayo ng Panginoon sa buong maghapong ito. Maraming salamat po. Thank you so much for joining us today. Alam ba, Ate Gail, yung natutunan ko sa word ni Bishop ngayon, na yung prayer pala is, siya pala yung pinakamahalagang weapon ng isang Kristiyano. And at the same time, yung prayer pala, it changes everything. Especially kapag kung anong sitwasyon ng buhay mo, kung malungkot ka man, kung gusto mo mag-start ulit, diba? Kung masaya ka. Ikaw, Ate Gail, anong natutunan mo ngayon? Tama yung sinabi mo, Kuya Kit, na prayer really changes everything. From the moment na nag-pray ka, alam mong merong magbabago sa buhay mo. Kaya nga ngayong P3 month, mas pinakamahalaga yung prayer natin ngayon. Kasi dito natin nilalapit yung mga mahal natin sa buhay, sa Panginoon, na sila naman yung susunod na makakita ng changes sa buhay nila. Always remember that church is not just a building. We are the church, and the church is you. Bilang isang simbahan at pamilya, we will continue to bring Jesus to you. We are encouraging everyone to give your tithes, offering, and pledges through our online banking. And stay connected with our online cell group that will still happen throughout the week. And also, binabati namin ang lahat ng may birthday ngayong month. Happy birthday to all of you! We declare abundant life and pray everything that you will do will have success. For our huddle instructions, kindly proceed to your network group chats or message ang taong nag-invite sa'yo to join us this Sunday. To be updated with our church weekly activities, stay connected to our social media accounts. Thank you so much, Achievers! May the favor of God be upon you throughout the week. God bless everyone! If there's an open way, I'll just run. While everything else fades and turns to dust, we're searching to find a way from here. We'll follow our souls into the night. Let's disappear.